Magandang gabi po sa ating lahat. Anong... Parang malungkot kayo ah. O epekto ng busog kayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Uli natin ang pangalan. Pwede mo bigyan natin yung pinakamalakas sa Panginoon. Ngayon ang simula ng ating simbang gabi. At tayo ngayon ay nagdiriwang sapagkat malapit na ang Pasko. Ano po? Kaya po yung kumanta po dito kanina, mamaya po merong offering plate po dun sa labas. Mas po kami. Para daw po sa Christmas party. Biro lang po yun. Tayo po sa daling manalangin. Lord, sa gabi ito, as we listen to you sa inyong mensahe, patuloy na samahan niyo kami at makita namin kung ano ang inyong sasabihin sa buhay ng bawat sa amin. At patuloy na kayo ang aming maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon sa text na binasa natin kanina sa Genesis chapter 3 verse 14 to 15, well, alam natin yung context, ay yung kwento ng text nito. It's all about yung pag-test kay Eve and kay Adam, yung pagkain na pinagbabawal at dumating sa punto na kinurse ng Panginoon not only the serpent but also yung kanyang nalikhang parang sa YouTube. Si Adan at si Eva, no? Sa panahon na yun. Well, before that, alam natin kung ano yung kwento ng sitwasyon ni Eva at saka ni Adan, yung pasimula nung na-create ng Diyos itong dalawang ito, and He put them in the garden and everything was good. Napakaganda. Merong communion, meaning merong interaction, may fellowship. Nandun lahat, everything was provided, pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. All their needs were met. They never aged. They walked with God. Perfect fellowship. So makikita natin dyan, the word hope was non-existent. Yung salitang pag-asa dyan during that time. They didn't hope that they would have enough this or that. Because all those things were provided by the hand of God. But actually they didn't understand no hope or hopeless either. Everything was perfect. Napakaganda lahat ng ito nang dumating sa kanilang buhay. Then the evil one raised his nasty head. He tempted si Eve. At sinabi sa kanya, if you eat, you will be like God. No, sabi niya, pag kumain na ito, natutulog ka parang ang Diyos. So what happened? Kinain niya ito, and then she convinced si Adam na kumain din. And they violated God's only law for them in the garden. At sila ay nagkasala. They were naked and ashamed. They were guilty. No, nag-guilty sila sa nakita nila, naranasan nila. God put them out of the perfect garden because of what they did. Inalis sila doon. Na dating perfectong lugar, perfectong karanasan na meron sila, but because they sinned, because of the evil, yung serpent, no? Sa ginawa nilang yun, namulat sila at na-guilty sila sapagkat na-realize nila they violated God's law. Dahil doon. So God put them out of that perfect place o garden. Kaya ano sabi sa kanila ng Panginoon? They had to toil with their hands. They had to work. Kailangan nila maghukay, magtrabaho. And of course, dahil lumabas sila doon sa binigay na perfectong lugar ng kanilang Panginoon, even their physical body, the physical aspect of dying began to take place.
Nagsimula na magkaroon ng pagkakataon ng magkaroon ng kamatayan. Now they were outside looking in, and the word hope came para sa kanila. They said, I hope we can get back in there. I hope we can once again walk with God. But they were without hope. They are now hopeless. Mga kapatid, nakita natin dito na si Adam at si Eve na sila nagkasala. They tried to cover their guilt and shame with fig leaves. Pwede naman silang parusahan kagad ng Panginoon noon at ma-destroy sila, pero hindi ginawa ng Diyos. But instead, in a display of His grace and mercy, inalis nga sila doon, pero mayroon din binigay ang Panginoon sa kanila during that time. Every one of us, maaaring sa buhay natin, has been or are still in the same exact place that Adam and Eve were. Outside looking in, dying without hope. Pag binasa na natin yung Old Testament, marami tayong mga kwento o mga story na makikita na maraming mga taong hopeless. Outside looking in. Marami sa kanila kaya nga dumating sa punto na mula nung Old Testament up to New Testament, marami ng prophecy, marami na nag-aabang ng pagliligtas sa kanila sapagkat feeling nila they are hopeless. Although marami nang pinapadala ang Diyos ng mga emisary, pero ang tingin pa rin nila they are hopeless. Nagkakaroon sila ng desire na magkaroon ng isang magandang relasyon sa Diyos, but not knowing how to have it. And this is the bad news para sa kanila. At sa buhay din natin, bilang makasalanan, of course, because yung kasalanan pumasok, we are now separated from God. At dahil sa kasalanan na yan, nahiwalay tayo sa Diyos, parang thinking natin, wala na tayong pag-asa. Now the good news, immediately after God put Adam and Eve out of the garden, sinabi ng Diyos at maging sa kanyang mga salita sa Old Testament, I am going to give you hope. Bibigyan ko kayo ng pag-asa na maranasan ninyo ang aking presensya. That is the messianic prophecy of Genesis chapter 3. The promise of God is we can have a relationship again the way that will happen through the Messiah. Kaya nga Diyos marami sa Old Testament na sinasabing at ipapanganak ang isang sanggol. Tatawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. Iba-ibang mga propesiya tungkol sa kanya. And even dun sa Luke chapter 2 na sinabi, maggalak kayo sapagkat isinilang na ngayon ang sanggol na siyang magiging tagapagligtas ng lahat. So meaning, iniligtas ang tagapagligtas upang magkaroon ng isang restoration. Maibalik muli yung pag-asa na magkaroon ng isang relasyon mula sa Diyos at sa tao. The rest of the Old Testament said, someone is coming. And throughout the Bible, the Old Testament ay ipinahayag na darating ang tagapagligtas. In fact, that is the only message. Sa pagkasira ng relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan ang tao. Nasusulat iyon sapagkat nawala tayo sa Kanya. And that purpose, yung pagdating ng ating Panginoon, yung mga propesiya, ay ma-restore ang fallen man into a relationship with Holy God. Kaya sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, ang magnanakaw ay naparito upang pumatay. Ang purpose ng devil na yon ay para patayin tayo. Maranasan natin ang kamatayan. Subalit naparito ako, sabi ng Panginoon, upang bigyan ang aking tupa
ng buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid sa Panginoon, the prophets all pointed to this, and the hope was fulfilled sa pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo. Once we were hopeless, lost, destined for an eternity of separation from God. We had heard the message, and the message na binigay sa atin ng Panginoon ay meron tayong pag-asa na ma-restore ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagdating ng Pasko ay pagdating ng pag-asa na ma-realize natin na ang Diyos ay muling kumikilos upang madama natin ang Kanyang pagmamahal sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng ating mga bagay na ginawa. Alalahanin natin ang panahong ito ay makita natin na ang Panginoon ay ibinaba niya ang Kanyang sarili upang tayo ay abutin at magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa ating pagdiriwang ng Pasko, patuloy nawa na makita natin ang pag-asang hinahayag sa atin ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.